Ako po si Gisdado de la Cruz Velasco, ang naatasan po ng Citizen Crime Watch na tugunan po ang Task Force Bantay Lupa. Ito po ay tumatalakay sa mga ginagawa pong pag-aangkin ng ating mga tinatawag na talamak na ng rubber at tama pong pagbibigay ng lupa para sa mga tao. Ang mission po ng ating Task Force Bantay Lupa ay para po sa tinatawag nating walang squatter sa kanyang bayan at walang dayuhan sa kanyang bansa. Ito po ay tinatalakay natin para manatili po ang ating mga moralita o tinatawag nating mga nasa laylayan ng ating bansa. Sila po ang madalas maapektuhan ng tinatawag nating mga illegal demolition dahil sa tagal po nila nakatira sa kanilang mga tahanan at ang lupa ay inaangkin po ng mga tinatawag nating mapagsamantalang ng grabber. Kaya narito po, tinulungan po tayo ng ating National President ng ating Citizen Crime Watch, si Sir Diego Magpantay, upang i-launch po itong Task Force Bantay Lupa at nagpatuloy na rin po ako na hindi mabasura ang kinaso ko sa Office of the Ombudsman. Ang kinasuhan ko po ang Land Registration Authority at Registry of Deeds. Tayo ay nagkasama-sama ngayong hapon na ito. Nakakalungkot po isipin na ang programa po ng ating pamahalaan ay pabahay sa mga mahihirap at walang mga tahanan. Pero bakit mayroon pong ginigiba at mayroong mga dinidumulis na tahanan? Mabuti na lamang kung gibain po ang inyong tahanan, meron kayong nakahanda o nakalaan ng paglilipatan. Pero wala din naman. Ano? So, kami po sa Citizens Crime Watch, ako po bilang pambansang Pangulo ng Citizens Crime Watch, napakarami ko pong natatanggap ng mga reklamo o hinaing ng ating po mga kababayan hinggil po sa problema sa lupa. At nito pong nakaraang linggo ay tumulog po sa atin si Mr. Velasco upang itulog din at ihingi ng tulong yung pong kanyang mga hinahawakang kaso na may kinalaman po sa lupa. At dito po ay naisip ko na maglagay po ng isang task force na siya pong tututok sa mga problema, sa mga hinaing ng ating mga moralitang kababayan. At ito, suppose na ito ay inaatasan ko po si Mr. Velasco na tutulungan maigi ito pong hinaing na ito ng ating mga kababayang moralita. Alam nyo, talagang nakakulungkot pagkat sa panahon pa na tayo po ay nasa gitna ng krisis ng ating tahanan na tinatawag nating sagradong lugar para po sa ating pamilya ay gigibain na wala po sa panahon. Pagkat sa panahon po ito na tayo ay nasa bingit ng paghihirap, aalisan tayo ng tirahan ay talagang napakasakit po niyan. At kami po sa Citizens Crime Watch ay nararamdaman po namin kung ano po ang nararamdaman ninyo. Kung ano po ang sakit na nararamdaman po ninyo, nararamdaman din po namin. Pagkat wala naman sa atin, siguro, ewan ko kung meron dito sa atin, na pinanganak na marangya sa buhay ang kanyang mga magulang. Lahat tayo ay talagang walang-wala. At sa kabila po ng mga dinaranas nating paghihirap ngayon pong panahon ito, lalo po tayong nakakaramdam ng paghihirap sa nangyayari ito sa ating lipunan. Kaya, hayaan po ninyo na ito pong Task Force Bantay Lupa na amin pong tinatag sa abot po ng aming makakayanan, sa abot po ng aming kakayanan, matulungan po kayo kahit pa paano, may paglaban po ang inyong karapatan. Pagkat ang isa pong karapatan natin na hindi dapat mawala sa atin ay mamuhay ng tahimik, mapayapa. Kung hindi man marangya, at least meron po tayong tirahan. Pagkat ang karapatan po natin mamuhay
magkaroon ng sariling tahanan. Yan po ay basic na pangailangan, basic na karapatan po ng bawat Pilipino. Kaya kami po sa Citizens Crime Watch, sa abot po na ating makakaya, pagtulong-tulungan po natin ito at huwag po kayong mawawala ng pag-asa. Ang sabi nga niyan, habang may pag-asa, o habang buhay tayo may pag-asa, di ba? Quezon City, hindi mawawala ng pag-asa pagkat mayroong pag-asa Quezon City. Pero ganoon din po tayo, huwag kayong mawawala ng pag-asa. At sa tingin ko naman, sa kaalaman ni Mr. Velasco, malaki pong tulong ang magagawa niya sa atin. Kaya hindi po ako dalawang isip na siya po ang aking ilagay bilang chairman ng Bantay Lupa Task Force ng Citizens Crime Watch. Pagkat ang una po natin kailangang malansag ay yung sindikato sa loob ng LRA, Land Regulatory Authority. Ito Register of Deeds na andyan po ang isa sa malaking sindikato na hindi po natin nakikita at hindi nabibigyan ng pansin. Pero malaki po ang pinag-uusapan dito sa labi, lalo na pag-abot sa demolition. Napakahirap pong labanan ang nasa may kapangyarihan. Pero palagay ko naman, kung tayo ay magpapakita ng ating lakas, tayo ay magpapakita ng ating pagkakaisa, ay mapagtutulungan po natin ito na matuldukan. Kaya ito pong sindikatong ito sa Land Regulatory Authority, ito pong Register of Deeds, kinakailangan po ating palabanan. So, kung ang ating pong pamahalaan ay may programang pabahay, hindi po kasama doon ang demolition. Kung ang programa ng ating pamahalaan ay mabigyan kayo ng pabahay, bakit may bahay na kayo gigibahin pa? Ano ang nasa likod nitong mga ganitong sitwasyon? Hindi ba sa ating pagduda ay pera? Nais kayong paalitin sa inyong kinatitirikan pag merong nasa likod nais na mabakante ang loting yan para sa kanilang kapakanan. So, ako po ay umaasa na ang ating pong itinatag na Task Force Bantay Lupa mas lalong may masigasig. Kung noon masigasig po si Mr. Velasco, siguro mas lalong masigasig sa ngayon pagkat nasa likod na itong Citizens Crime Watch. Kaya pagtulong-tulungan po natin ito. Mamaya yung mga gusto magtanong, itanong nyo na po kay Mr. Velasco at sasagutin po niya yan. Napakarami pong mga na ginagamit ng mga pribadong individual o pribadong grupo na napakalayo po sa katotohanan. Napakalayo. Pag tinignan mo po ang dokumento, talagang naghihiwa-hiwalay ang direksyon. Bakit? Ang titulo ang ginagamit nilang titulo, talagang halatang-halata naman na may pero bakit nagagamit nila ito? Pagkat mayroon pong mga tiwaling opisyal o kawani ng ating pamahalaan, lalo na po sa LRA at itong ating Register of Deeds. May mga kabutsado po dyan. Siguro, ang aking mungkahi, magkaroon ng audit sa lahat ng titulo sa buong bansa para mawala yung mga patong-patong na titulo. Napakarami mga titulo na may mga patong. Nako, hindi lang po dito sa ating sa Quezon City o mga kapit lugar. Lalong-lalo na sa Cavite at iba pang mga lalawigan dito po sa ating bansa. Napakarami na mga ginagamit na titulo na siguro gawa lang dyan sa rekto. Pero ang mahalaga po dito na nais natin ipaglaban, yung ating mga maralita na mayroon ng bahay, kung aalisin man sila sa kanilang kinitirikan, siguraduhin ng pamahalaan na meron silang malilipatan na magkaroon sila ng disenteng pamumuhay. Pero ang problema, wala.
Gaya po ng mga na-demolish dito, nasaan po kayo ngayon? Saan kayo napunta ngayon? Tulong na ibigay siguro sa inyo, nandito kayo pumunta, mas disente nga po mamuhay dito. Palagay ko wala. Ano? At ang ginawa nila, talagang pag-iurak sa karapatan ng ating mga kababayang magalita. So, tayo naman sa panig po ng pamahalaan, sana pansinin tayo ng ating pong national government. Yung hinahin po natin ay dapat pansinin nila. Upang sa ngayon, ating pong mga kababayan na nayuyurakan ng kanilang karapatan ay mabigyan naman ng hustisya. Hustisya po ang ating hinihiling. So, yun lamang po. Maraming salamat po sa inyo. Ako po ay mga munang umalis pagkat may isa pa pupuntahan. Bahala na po si Mr. Velasco na magpaliwanag sa iba pong mga bagay at mga gawain at mga ginagawa pa o gagawin pa ng ating po task force. Pagkat ito problema ninyo, hindi ito problema po sa lupa. Hindi lamang po dito sa Quezon City, hindi lamang po dito sa Kamaynilaan, kundi maging sa iba pang lugar. Napakalawak po ng iniaatang na problema sa atin, Mr. Velasco. Kaya tulungan po ninyo ang ating pong task force na ito. Lahat tayo ay magtulong-tulong upang kahit papano, kung di man natin alimalansan ang sindikato sa LRA at itong sa Register of Deeds, mabigyan natin ng hustisya itong mga nawawala ng tahanan dahil sa interes ng ibang grupo o pribadong individual. So, maraming salamat po sa inyo at sana po ay patuloy tayo magtulungan, magsakasama, mabuhay po tayong lahat.